Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras. So kabayan, kaninang hapon tuluyan na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Krising. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang banta ng mga malalakas na pag-ulan. Sa katunayan, kasabay ng kanyang paglabas, ito nga pong si Krising ay may isa na namang sama ng panahon agad tayong namomonitor sa silangang bahagi ng bansa. So ito na po yung posibleng banta ng pang-apat na bagyo na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa man tayo nakakabawi sa epekto ng dulot ni Krising, heto na naman ang panibagong panganib na kailangan nating paghandaan. Kung mapapansin po ninyo, habang patuloy na lumalayo itong si Bagyong Krising, mas lalo niyang pinapalakas ang hanging habagat. At itong habagat na to mga kabayan, siya ngayong nagdadala ng malalakas na ulan na may posibilidad ng malawakang pagbaha sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod dito, alamin din natin ngayon ang mga lugar na patuloy na naapektuhan nito nga pong si Bagyong Krising kahit na lumabas na ito ng ating Area of Responsibility. So narito po mga kabayan ang latest rainfall forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dulot ng malakas na epekto ng habagat. Asahan mga pag-ulan na 100 hanggang 200 mm sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, mga probinsya sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa buong Metro Manila. Samantalang nasa 50 to 100 mm naman ang inaasahan sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at sa may Negros Occidental. Para naman bukas, July 21, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan na posibleng umabot sa 100 to 200 mm sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. Habang may mga pag-ulan naman na 50 to 100 mm sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, mga probinsya sa Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan at sa may Antique. Sa July 22, maulang panahon pa rin ang mararanasan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro na may 50 to 100 mm na mga pag-ulan. Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit nating mga lugar dahil maaaring mas malakas pa ang mga pag-ulan sa mga bulubunduking lugar at yung mga nasa low-lying areas. So alamin na muna natin ngayon mga kabayan yung panibagong banta nga po ng sama ng panahon na binabanggit natin o pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa track at intensity outlook na inilabas ng Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy si Krising sa west-northwest na direksyon patungong southern China habang lumalakas pa ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito, meron ding nilabas na bagong tropical cyclone threat potential forecast ang Pag-asa. Mula week 1 from July 18 to July 25, nasa labas na si Bagyong Krising pero merong inaasahan na bagong low pressure area na lalabas ulit sa may northern Luzon mga kabayan. Ito nga po ay may mataas na chance na maging isang bagyo. Sa week 2, July 26 hanggang 31, bukod sa isang low pressure area sa North Luzon, nakikita na mga weather model na may dalawa pang bagong sama ng panahon ang posibleng mabuo sa may northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at yung isa naman sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain. Gamitin natin ang European model para makita natin ang mga paggalaw nito. Habang nakalabas na si Krising, masusundan siya ng isa pang bagyo na mabubuo sa loob ng PAR sa may bahagi ulit ng North Luzon. After nyan, may mabubuo din sa may kanluran at silangang bahagi ng bansa na magiging dahilan para lumakas ang habagat sa mga susunod na araw. Marami pa ang pwedeng magbago sa mga magiging galaw ng mga potensyal na bagyo na ito, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat maging alerto sa lahat ng oras.